Alamin natin ang iba pang detalye ng balitang yan mula kay mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ano nga ba ang dapat isalang-alang kapag humihiling ng taas pasahe? Sapat na ba na 3 linggo ng pataas ang presyo ng petrolyo? Papsi, dadaan muna yan sa hearing, no, sa LTFRB, no, tapos magkakaroon ng invitation doon sa mga commuters, no, parang kakamustahin or kukunan ng position papers itong mga commuter groups dito sa atin, and kasama na nga dyan yung NEDA, no, at yung iba pang ahensya na kailangan pagdaanan ng position papers na to. So bali Papsi, itong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ay hindi lang yan yung kailangan. Oo. No, maraming So may proseso at titimbangin pa kung kinakailangan ng magtaas ng presyo. Okay, Ivan, dahil mukhang hindi pa naman kaagyat na mabibigyan ng taas pasahe, ano pa kayang tulong ang pwedeng i-offer ng ating pamahalaan para naman sa mga tsuper? Pops J, no, usap-usapan ngayon yung pagkakaroon ng fuel subsidy para sa mga jeepney drivers, mga jeepney operators. No, last year meron din silang fuel subsidy na nakuha. No, and for this year, no, around nasa 2.5 billion yung budget sa fuel subsidy na pwedeng makuha ng mga kapatid nating mga tsuper, no. So, bali Pops J, no, tutulungan naman sila kahit papano, and syempre hindi naman sila basta-basta pwedeng iwan na lang dyan, Pops. Ivan, para sa kalaman ng ating mga Pops, yung mga nanonood, bakit nga ba ang mahal ng petrolyo ngayon? Pops, no, unang parang ang ano talaga dyan is supply and demand. No, yung kung gaano karami yung crew, yung supply ng gas or ng petrolyo. No, and mas pang factor dyan, Pops J, yung economic factor, economic growth ng isang bansa, no, and pwede rin makaapekto dito yung weather. No, maraming factors, Pops J, no, pero this time around, no, kaya tuloy-tuloy yung pagtaas nung mga presyo ng petrolyo natin ngayon dito is dahil dun sa US and UK sanction sa Russia. No, dahil yung Russia is isa to dun sa pinakamalaki talagang may reservoir ng petrolyo. So dahil doon, Pops J, no, tumaas yung presyo ng mga petrolyo 3 linggo sunod-sunod, Pops J. So ngayon, Ivan, meron ba muna tayong practical tips, no, para makatipid sa gasolina ang ating mga Pops na motorista? Pops J, ang lagi sinasabi, i-full tank, tapos parada na lang. Ganyan. Para tipid. Para tipid, no? Pero huwag ka na umalis ng bahay. Huwag mo na gamitin, Pops J. Pero mag-commute. Ang sabi talaga, Pops J, ay talagang unang-una kailangan hangilan ng tama yung inyong gulong. No? So dapat taking care of yon para kasi nakadagdag yon sa fuel economy. No? Iwasan din yung, syempre, kailangan control yung modulation ng acceleration. Hindi ka bira ng gasolina. Tama ka dyan, Pops J. No? Hindi ka basta-basta bira lang. Hindi ka lang basta hataw-hataw, pero hindi ka lang makahataw ngayon sa Metro Manila dahil sa traffic. No, Pops J. So, ayun, Pops J, yung ilan sa mga tips para kahit papaano mabawasan yung expense, lalo na ngayon, no, parang nagulat ako, nasa 55 plus na yung presyo ng gasolina ngayon. So, yun, Pops J, no, talaga i-modulate, and kailangan alalahanin or planuhin yung biyahe ninyo para hindi na magsayang pa ng extra gas, Pops J. Kapag well-maintained ang ating mga sasakyan, maging motorsiklo man yan o kotse, no, four-wheel, sinasabi nila mas maganda ang konsumo ng gasolina o crudo, no? At ang isa pa sigurong tip, planuhin yung mga lakad, no, kada araw. Kasi kapag natapat ka sa rush hour, talagang susunog ng gasolina yan, no, habang nakabinbin ka sa traffic. Pero maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.